Hazel's POV. Bakit nila gagawin yon? Nahihirapan kong sabi. We don't know. Hindi namin alam. Mahinang sabi nito kaya napabuntong hininga na lang ako. Paano hindi nyo alam? Malakas na sabi ko sa kanila. Muli ako nahiga sa kama at napatakip ng unan. I cried out loud. Aayusin namin to, anak. Patawad. Just trust kahit ngayon lang. We will find out who's the person behind this mess. Pananagutan nila to. I promise that. I'm sorry, princess. Forgive us. Sabi nito at ako'y hinalikan sa ulo bago siya umalis kaya mas lalo akong umiyak. I am scared. Really scared. Paano kung meron na namang mawala? Hindi ko kakayanin. Hindi. Ayoko. Natatakot ako. Mabilis akong nakalabas sa ospital at nagkaisa rin kami ng parents ko. Although hindi pa talaga ako masyadong bumabalik sa kanila, but I'm always trying to come back to them. Pilit kong inaayos ang sarili ko at iniiwasang sumuko. Bumangon ako kahit lugmok na ako, kahit gustong gusto ko ng sumuko. Bumangon ako para sa mga kapatid ko at para sa sarili ko. I am so proud of you. Sabi ko tinignan ang puntod ni ate. Sobrang proud ako sa kanya knowing sa lahat ng pinagdaraanan niya. Alam ko ngayon nakakapagpahinga na to. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan na ako nakatayo. Sa buwan na yon, nabigyang hostisyang pamilya namin. Di ko inakalang siya ang tao sa likod ng mga nangyayari sa amin. May tito. Siya ang lahat at di ko alam pero sobrang nagagago ako sa rason niya. He said that he loves my mother kaya niya yung nagawa. Di ko inakalang sa pagmamahal na yon nagawa niya yon. Ginahasa niya ako dahil mahal niya ang ina ko. He hurt my siblings because of that love. Pagmamahal bang tawag doon? Bakit ayaw niyang magparaya? Hindi niya ba naisip na pinsan siya ng ama ko? Hindi ba niya naiisip na anak kami ng babaeng minahal niya? Hindi ba siya naaawa sa sarili niya? Hindi ba siya naaawa sa amin na pamangkin niya? I have a lot of questions running in my mind, pero walang sagot at walang makakasagot. My mother, sinisi niya ang sarili niya sa nangyari sa amin at natatakot ako. I always heard her crying in the middle of the night and I'm thankful because my father is always there for my mother. Inaalo niya si mama kapag umiiyak ito. Hindi mo kasalanan, ma. Si tito ang may kasalanan. Di ko napigilang magpakita sa kanila. Umiiyak si mama habang yakap ni papa. Tinignan nila ako. Naluluhang tumingin sa akin. I'm sorry, sabi ni mama at humikbi. Nilapitan ko to at yumakap. Stop saying sorry, ma. You're hurting me, ma. Kusang nagsitulo ang mga luha ko habang pinupukpok ang dibdib ko. I'm sorry. Hindi ka sana nagdusa, Hazel, kung hindi dahil sa akin. Hinagod ni papa ang likod ni mama. Napatuloy pa rin sa pag-iyak. Stop blaming yourself, ma. Hindi mo kasalanan eh. Wala kayong kasalanan ni papa. Iyak lang ang sinagot niya sa lahat ng mga sinasabi ko. Ilang taon ang lumipas matapos ang pangyayari ngon sa pamilya namin. We're happy. I'm happy with my family at hindi na muli silang nawala sa akin. My family helped me to improve myself. They helped me para tuluyan akong maayos. Nagtulungan kami upang muli akong makabangon. Isang taon nun, agad akong bumalik sa showbiz at mabilis din akong sumikat. Muli ako nag-aral, kami ng mga kapatid ko habang nagsa-showbiz ako. Sikat na ang lalaking minsang minahal ko. Sikat na ito. His face is all over the world kaya sinong di makakakilala sa kanya. Kung dito sa Manila, mukha niyang parating nasa billboard. Sikat din naman ako pero hindi kagaya niya. He is an international actor na galing sa Pilipinas kaya kahit saan siyang makikita. I have my new manager, he is a guy. Pogi at ang ganda ng katawan. Crush ko? Hindi. I am not into him. Where are you going, Hazel? Napalingon ako kay Papa and then I smiled. Somewhere. Sabi ko using my maliit na voice. Where is somewhere? He said and tumaas ang kanyang eyebrow. Basta, please Papa, let me? I said bago kumapit sa braso niya. Fine. Careful, okay? You know that you're a famous actress right now. Ayoko masaktan ka, princess. Natouch naman ako sa tinel ni Papa. Don't worry, Papa. Kayo ko si Self, okay? Pagpapakalma ko sa kanya. I know Papa is worried dahil sa nangyari before. He is scared na baka bumalik ang mga triggers sa akin na gumawa na hindi dapat gawin. Akmang aalis ako na makatanggap ng text from the manager ko. Come here now. Otoridad nito sa text kaya't napatas ang kilay ko. Maybe important to. Today is my day off at ito pa ang nangyari. Sometimes I hate being an actress.
Nagmadali akong pumunta sa kanya. Natatnan ko tong nagkakape na parang ang lalim mang iniisip, kaya tumikim ako para maramdaman niya man lang na nandito ako sa harapan niya. "Oh, you're here." Simpleng sabi nito kaya I rolled my eyes bago umupo. "Today is my day off." Sabi ko pagkaupo. "Excuse me, did I heard you? Day off?" "Oh honey, walang day off ang mga artista." Sabi nito kaya inis ko siyang tiningnan. "What do you want ba? You know that I'm resting today." Diniin ko pa ang salitang today na malaman niya ngayon lang ako nang hingi sa kanya ng pahinga. "Aha? You have a new movie at ang makakasama mo dito I see." Hindi ko siya pinatapos at nagsalita na ako. "It's Carl." Walang dudang sabi ko kaya napangisi siya. "Hindi si Carl." Kunot no ako siyang tiningnan at tinaasan ng kilay. "How come?" Tanong ko dito. Imbes sagutin ako, kumuha lang siya ng folder na maraming papel. "I think script na naman yon." "Oh, here. Read that, honey, huh? Your partner in crime in this movie is not just a simple actor, but it's a greater to the greatest actor." Makahulog ang sabi nito kaya napairap na lamang ako. "Who's that monkey nga ba?" Inis na tanong ko. "He is making me curious." Hindi siya monkey be, pero balita ko wild siya sa kama, mas wild pa sa monkey. Bigla akong kinilabutan sa sinabi niya, kaya inis ko siyang hinagisan ng unan. "Buisit ka talaga? Makaalis na nga." Sabi ko bago tumayo at lumabas. I heard his laugh sa loob kaya mas lalo ako nairita. Nakabalik ako sa bahay na iniisip kung sino magiging partner ko sa movie na yon. At nung nabasa ko ang script, merong kissing scene. Like si Carl sa lahat ng movie namin, sa noo lang ang halik nito. But this guy, ni hindi ko nga kilala meron kaming, muntik na kaming mag-sex. Today is the day na makikilala kong aking new partner. Kaya nagmamadali akong nagbihis dahil ayoko malate knowing na iba pa ang aking makakasama. I am just scared na baka may masabi silang mga ayokong marinig. I am being curious about my partner. At isa pa, Jordan is already here sa Philippines. Kaya nagtataka ko what if he is my partner. I know it's not impossible kasi nasa industriya kami at kahit sinong makakasama namin. When I arrived, napatunga nga muna ako kasi super madaming tao ngayon. It's normal na mayroong manood sa amin while nasa shooting, but this is totally different. Kung dati marami, ngayon dumoble at hindi ko alam kung bakit. Baka dahil sa partner ko, maybe alam nila? Pero bakit nila alam kung ako nga hindi ko alam? Nakakalito. Ngumiti na lang ako sa aking mga nadaraanan kasi nga, artista ako at baka may masabi na naman sila sa akin. Being actress is not easy. If you are an actress, then your life is under control of your fan, management, or yourself. You need to control yourself or madami mag-hate sa'yo or maybe mawalan ka ng work because no one wants you to be their model. They are scared kasi baka walang manood sa movie na yung gagawin. Napahinto ko sa isang tabi na malayo sa mga tao. Huminga ako ng malalim at pinaalam sa manager ko that I am already here. Ang bodyguard ko nasa likuran ko lang. Medyo malayo-layo sila sa akin at di nila ako nahahawakan. I am not yet totally healed kasi kapag merong humahawak sa akin na hindi ko pa close, bumabalik lahat at yan ang isa sa disadvantage ko bilang actress. Kung hindi ako magiging ayos, baka mawalan ako ng trabaho at ayoko ng ganun dahil baguhan pa lang ako nakatapos sa pag-aaral. Wala pa akong business. "Oh miss, are you okay?" I'll stop thinking when I heard a familiar voice in my back. I turned around and I see my ex, my beloved ex, my cheater ex. Napatas ang kilay ko at napaisip, what is he doing here? Sana man mali ang inaakala ko. "I'm always okay, mister." After I said that, I walk away. I hate his freaking face. I also heard that he is already married and congrats to him. Magsaya siya kung saan siya magsaya. Kasi ako sa kanya, like masaya. Joke lang. I am not marupok like my friends. Umalis ako. Tinalikuran siyang parang di sikat at ang bodyguard ko na may nakasunod lang sa akin. I hate talaga na mayroon nakasunod. Si Papa naman kasi parang Pagdating ko agad kong nakita ang manager ko kaya dahan-dahan ako lumapit sa kanya. "Honey, where have you been?" "Oh, I heard my manager calling me honey. He is a freaking guy but it's okay. He's handsome at all but of course, my ex is more pogi than him." Oh, ano ba naman tong naiisip ko? Pero masama namang magsinungaling. That's true talaga. Jordan is really a handsome man kaso manloloko. Outside,
Konting sagot ko dito. He sighed before going somewhere. Tinignan ko lang tong lumabas kaya't nag-iwas ako ng tingin sa kanya at tumalikod. Narinig ko ang pagpasok niya agad din naman pala siyang bumalik. Maybe he called my partner and I hope that mali ang nasa isip ko. Honey, you have a new partner. Please introduce yourself to her. I heard my manager said. That's why I turned around at nagulat ako na makita ang lalaking kanina ko lang nakita. My ex. Inirapan ko to bago lumapit kaya ngumisi siya. Ngumawi naman ako. No need. I know him. He is Jordan Peter Ledesma, a famous actor in America. My pleasure to meet you, mister. I smiled bitterly. Parang ayoko na bigla sa trabaho ko eh. Pero bawal. My brothers are still in college and also, this is my dream. Kaya go, Hazel Joy, para sa kinabukasan. I know her too. He is Hazel Joy Palma, one of the most beautiful actresses here in the Philippines. He said while smirking. I rolled my eyes at him. Kahit di niya sinabi, I know I'm beautiful. Duh, nasa lahi kaya namin yon. Walang Palma na pangit. Kung meron man siguro, ampon lang yon. Okay, that's good. Magkakilala na pala kayo, then pwede na tayong mag-start? Para matapos na isang script. Let's go? Let's go. He is a freaking gay. Di na ako nagdududa, sayang lang. At ang pogi niya sa una naming meet. I thought that he is a man, but I am wrong. Di na ako mimik at sumunod na lamang dito. Si Jordan naman nasa likod ko lang. Okay, start na tayo. Na-practice yun naman yun, diba? At your house? Tumango ako para manahimik na siya. Ayoko na dito at baka madala lang ako ng emotions ko here. Oh Lord, help na hindi ako magkakamali gaya ng pagpili ko sa kanya. Lights, camera, action! Pagsabi nun lumapit sa akin si Jordan at nag-start na kaming mag-act. I'm sorry, Helly. Hindi ko sinasadyang nangyari sa atin dati, please. Forgive me. Sabi niya at parang nakalimutan ko yung sasabihin ko nang hawakan niyang kamay ko. Buti na lang talaga, maayos pa ako konti. Tinabi ko ang kamay niya gaya ng nasa script at inis ko siyang tinignan. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Di ba wala? Wala ka nang maayos sinabi ko na dati sa'yo na pag umalis ka, wala ka nang babalikan. Di ba sumama ka sa kabit mo? Eh di bumalik ka doon? Napasigaw ako. Parang kinakain ako ng emosyon ko. Parang di ko na to kakayaning pangpigilan. Pwede bang makinig ka muna sa akin? I badly want to explain to you about what happened. Would you listen kahit saglit lang? Please? Pagmamakaawa nito habang naiiyak na. Bakit ako makikinig? Para muli mo akong lokohin? Wag na, Jemmy. Tapos na tayo. Matagal na tayong tapos kaya please. I begged him with my teary eyes. I miss you, Helly. Parang may malaking impact sa akin ang sinabi niya, kaya mali ako nang naisagot. E di sana pina-billboard, PowerPoint, dineclamate, lapida, typewriter, poster, slogan print, Xerox photocopy, i-record, chinismis, pinabarangay, pina-orate, pinapolis, pinarally, broadcast, newscast, postcard pamphlet, newspaper, magazine, vague, tarpaulin, lettering, calligraphy mo yung sinasabi mo. Nagulat ako sa mismong sinabi ko. Napatingin silang lahat sa akin, nagtataka. If you want na malaman mo kung gaano kita ka-miss, Joy, gagawin ko yung sinabi mo. Sabi niya at di ko naman gets yun. Bigla siya may tinawagan sa phone, then boom! Ang daming notifs sa phone ko. Sorry, nakalimutan ko yung line ko. Inging pa umanhin ko sa kanila. Nag-sign sila ng break kaya dali akong pumunta sa loob ng tent para mag-ayos ng sarili. Naiinis ako sa phone ko, ang ingay eh. Kaya wala na akong choice kundi tingnan ang mga nandun at nakinggulat ko sa aking nakita. My face is all over the world. I know, hindi ito ngayon lang ulit nangyari. Pero sa nakikita ko sa nakasulat sa billboard, I miss you, Hazel Joy Palma. Please, balik ka na. Your ex, Jordan Peter Ledesma. Napasa po na lang ako sa aking noo. Ang Jejemon? I can't believe ginawa na yon. Naiinis akong tumayo at lumabas siya. Tsaka inanap pa nakakabwisit na mukha niya. I saw him talking, or should I say, nakikipaglandian sa kontrabida ng show namin. Mas lalo ko nainis dahil sa ngiti niya sa babae niya pala. Hey! Mahinang sambit ko at pinilit kalmahin ang sarili sa gitna ng pagigigil ko. Yes? Parang asong sagot ng babae, kaya inirapan ko siya. Can you excuse us, miss? We need to talk kasi. Maarteng sabi ko. Taas kilay akong tinitigan ng babae at si Jordan naman seryoso lang na nakatingin sa amin.
Can't you see? We're not done talking. Maarting sabi pa niya kaya inis ko siyang inirapan. This is urgent, miss. Pwede bang hayaan mo kami mag-usap kahit saglit? Ginawa ko pa rin mahinahon ang boses ko kahit gusto ko na silang sampalin. No! Hindi natapos ang sasabihin ng babae na magsalita si Jordan habang titig na titig sa akin. Excuse us, Kaylee. Seryosong sabi nito. Inis namang umalis ng babae at nagmarcha palayo sa amin. Anong pag-uusapan natin? He said. Nagmaang-maangan sa ginawa niya. Dali-dali kong kinuha ang phone ko at inis na binato yun sa kanya. Buti na lang talaga at nasalo niya. Nakakabwisit ka na, Jordan. At ginawa mo yan? Alam mo ba ang ginawa mo? Issue na naman, Jordan. Issue. Tumingin siya sa akin. Parang aso siya kung tumingin na nagmamakaawa. What is wrong with that? I am just telling the whole world that I am missing you. That I want you back and also I want him to know that you are mine. Hazel? Nagsusumamong sabi nito habang namumungay ang kanyang mga mata na tumitig sa akin. What's wrong? Really? Hindi mo ako pagmamayari, Jordan. Hindi mo na ako makukuha. Kaya itigil mo na yung kahibangan mo. To be honest, I don't want to see your face. Nakakairita ka. At sana hindi ka na lang bumalik. Masaya na ako. Naiiyak kong sabi sa kanya. I remembered myself kung paano ko nagmakaawa sa kanya. Nagmakaawa ko dati sa kanya na wag akong iiwan. Pero iniwan niya lang ako at niloko. I am really sorry, honey. Hindi ko naman sinasadyang mangyari yun eh. He said. Mas lalo ko na inis sa sinabi niya. While him, I saw his eyes merong luhang tumulo dito habang ako'y pinipigilan ng mga luhang nais kumawala sa mga mata ko. Hindi mo sinasadya? The moment I said that, my eyes became teary kaya nag-walk out ako. Tinalikuran ko siya habang lumuluha. Hindi niya sinasadya. Lasing man siya noon. Kung may ba siyang kuwebang pinasok, kung meron siyang hinalikan, sinasadya niya yun. Even magluksa pa siya pagkatapos. I don't tolerate his mindset. Ayoko ng pag-iisip niya. I hate him. Coming back here? I don't want to see his face again. Dahil baka mapano ko lang siya eh. Allergic pa naman ako sa mga cheater. While walking, parang may naramdaman akong kulang sa akin. Kaya huminto ako. Kinapa ang sarili. Then, I realized na ang cellphone ko ay nandoon sa lalaking yon. How? Paano ko nakukunin yon? Kung ayaw ko siyang makita. Ines akong pumasok sa tent dahil ang phone ko hindi ko nakuha sa kanya. Nakakabwisit. I know naman na hindi niya yun pakikialaman pero sa kasamang palad, hindi ko nadala ang isa ko pang phone. Paano kung tumawag si Papa or si Mama or ang mga kapatid ko? Ines ko na sinundan ang sarili dahil sa kalituhan. Nalilito ako kung kukunin ko ba o hindi. Nakakaya naman kung kukunin, di ba? Pagkatapos ko mag-walkout, babalik ako. Hindi kaya ng pride ko, be. Siya na lang kaya mag-adjust. What if, puntahan niya na lang ako para isori ang phone ko. Pero sinabi ko kanina, ayaw ko siyang makita. Baka di niya ihatid kasi sinabihan ko siya na wag magpapakita eh. Pero magkikita rin naman kami kasi same kaming artista at siya pa ang kasama ko. Hey Hazel, mag-shoot pa tayo, let's go. At ngayon, masasabi kong malakas akong pinanganak talaga. Tahimik akong sumunod sa kanya. I know hindi ako pwedeng isali ang ganito. Dapat ibang personal life ko. Hindi pwedeng dalhin sa trabaho. Pagdating doon, agad akong humintot sa kainayos. Pumikit at bumuntong hininga. You can do it, Hazel. Wala lang siya sa lahat ng pinagdaanan mo. Wala lang to para sa'yo. Dinilat ko ang mga mata ko at nakita ko ang mga workers na weird na nakatingin sa akin. Kaya tinaasan ko sila ng kilay. I saw Jordan hawak niya ang phone ko at titig na titig dito kaya nagtaka ko at mabilis lumapit sa kanya. May I have my phone, mister? Cold kong sabi sa kanya habang walang reaksyon ng aking mukha. Agad kong hinablot ang phone ko at tinignan nito pero napakunot ako dahil ang daming message ni Troy sa akin. Ano na naman kayang naiisip nito at akong pinagtripan? Honey? Chat nito. Bakit ako nagkabarkada ng mga jejemon? Yes? Reply ko agad sa kanya. Iniwan na naman ako, honey. Muntik akong natawa. Buti na lang talaga at naalala ko nasa harap pa ako ni Jordan kaya umalis na ako. Nakita ko ang pagdilim ng mukha niya. Deserve. I sent to him. Bad. Meet up us. Inuman tayo, honey, please. Shut up, Troy. Magbabagong buhay na ako.
Bumaling lang ex, ganyan ka na. Sige lang. Nakakaawa ka naman. Gora na nga lang, basta libre mo. Miss Hazel, tama na munang landian na let's proceed. Kailangan ko maagang umuwi. Natigil ako sa pagte-text kay Troy dahil sa lalaking to. Kumakasabing nakikipaglandian ako. Oh sure mister, kailangan ko rin maagang umalis at may kailangan pa akong puntahan. Ngising sabi ko saka siya inirapan. Okay, ready? Lights, camera, action. I can do it. I know I can. Ilang take ang nagawa namin. Nakakabwisit siya. Siya parati nagkakamali. Nakakainis isipin pero feel ko talaga sinasadya niya yun. Nainis na ako sa sunod-sunod na parang ako nagpaalam. Parang aso. I need to talk to my father about it na talaga. Hey, ba't bad trip ang beshi ko? Napatayin ako dahil sa pamilyar na boses niya. Troy, what the hell are you doing here? Sabi ko at mabilis tumapit sa kanya at saka ako yumakap. Bawal bang sinusundo ang aking honey? Malanding sabi nito kaya napairap ako. Inakbayan niya akong nakapagtataka dahil naging sweet ang loko. Ahem. Napatingin ako sa likod namin and I saw, alam ko na kung bakit ito ang ginagawa ni Troy sa akin. Excuse me? Dumaan si Jordan sa gitna namin kaya napare si Troy sa pagkakaakbay sa akin. Sinundan ko ang tingin ng lalaki. Walang imik lang tong lumakad papasok sa kotse niya. What is wrong with him? Inis kong tanong habang si Troy nagibit balikat lang. Iba magselos kahit walang karapatan. Natatawang sabi nito kaya naman inirapan ko siya. Wow, para namang hindi siya ganyan. Mahinang sabi ko pero narinig pa rin niya. Namo, wala namang personalan, honey. Tinaasan ko lang siya ng middle finger bago at inirapan umalis. Pumasok ng sasakyan. Troy talked to my bodyguards na wag muna silang sumama. Buti naman talaga at pumayag dahil kilala naman nila ito. As always, sa nakasanay naming bar kami nag-inom. Hazel, kailan kaya ako seseryosohin? Biglang sabi nito, kaya napatitig ako sa kanya. Sineryoso ka naman, Troy. Seryosong saktan, lukuhin at iwan. Pagsasabihan na kita, Troy ha, tapos dead ma lang sa'yo kasi marupok ka. Ines na sabi ko sabay irap. Parati na lang ako nagsasabi sa kanila about sa love life, tapos di lang din naman nakikinig. Balik ng balik sa ex niya, nakala mo naman kung sino maganda ko magloko. Kay JM ka na lang magpapayo. Kayo naman ng best friend, di naman tayo. I said bago to inirapan. Pero ngumusa lang siya bago tumungga ng alak. Bumalik na nga ang ex nun eh. Parang bata nitong sabi kaya natawa ko. O bakit? Selos ka? Natatawa kong sabi pero hindi niya lang ako pinansin. Tumayo siya at pumunta sa dance stage at doon nagwalwal. Tinitigan ko si Troy. Troy is handsome pero ewan ko lang. Bakit mala siya sa love life? Kung gusto ko lang ang lalaking to, siguro kami na nito ngayon but sadly, di ko siya nagustuhan. I don't really know why but maybe because I am still into my past. Tinitigan ko ang babaeng kasayawan niya dahil pamilyar to sa akin at di nga ako nagkamali, sila yung kasayawan niya. Agad kong kinuha ang phone ko at vinidyohan sila. Kumakasayaw ang dalawa parang di sila magkakilala. Grabe kong humataw si Leia. Ang landi nilang dalawa. Habang nagve-video may biglang humila kay Troy at sinuntok ito. Napatayo ako sa gulat. Muntik pang mabitawan ang cellphone ko. Di ako makalapit sa kanila. Alam ko naman di masasaktan si Leia. Baka mapatay ko lang dalawa. What the? Dudes? Sigaw ni Troy. Tinignan ko ang lalaki nagsuntok dito. Nagulat ako kung sino to. Si Ken. Timbagang niyang tinignan si Troy sa sobrang ines. You bastard. Do you have a girlfriend, right? And you, Leia, you are her friend. How can you do this to her? Sabi ni Ken. Nakilala ko ito kasi minsan ko siyang na-encounter dahil sa business. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Leia kaya natawa ko. JM and Troy are in a relationship. Sabi pa ni Ken kaya pinigilan kong sariling tumawa. If I am cheating, why do you care? Nangiinis pang sabi ni Troy. Kapag talaga ito'y masuntok ulit, kawawa talaga siya. Sorry but this is our bonding. Dancing together and kissing together. Nabigla ako sa ginawa ni Leia pero as always, na-videohan ko pa rin sila. Munti ko na ulit mahulog ang cellphone ko dahil may humila kay Troy at sinuntok lang. I know that guy. Yun yung lalaking ex dati ni Leia and OMG,
bakit ba nagsilabasan ng mga ex nila? Hindi lang ni Vincent si Leia pero hinayaan ko lang kasi I know naman na hindi pababayaan ni Vince ang kaibigan ko. Saka naman naiinis na umalis kaya agad akong lumapit kay Troy pag alis na lang lahat. Kung si M ay double kill sa'yo, ako naman double punch. Natatawang sabi ko pagkalapit sa kanya pero ngumisi lamang ito. At least may napaselos ako. Pagmamayabang pa niya kaya't natawa na lang ako. Umuwi na tayo, Vince. Lasing na kasi ako Kunwaring nahihilo ko pang sabi. Di naman halatang umaarte ka lang, honey. Pero sige, let's go. Sabi pa nito bago naglakad at pilit pinupunasan ng mga labi. Si Leia ang labi niya nakatikit pa sa akin. Kago! Inirapan ko ito sa inasta. Kunyari ka pa, nagustuhan mo naman. I said bago umuna sa kanya ng lakad. Pero bago pa kami makalabas, may humarang sa amin. Problema mo, pre. Mayabang kong sabi kaya natawa si Troy sa likuran ko. Where are you going? Maotoridad niyang sabi pero inirapan ko lamang to. Sa lugar ko saan wala ka, kaya tabi. Sa pagsigaw ko, nakita ko ang pagkagulat niya. Even si Troy napamura sa likuran ko. Uuwi na talaga kami, pre. Medyo lasing na kasi si honey ko. Medyo seryosong sabi ni Troy bago ko hinawakan. Nakita ko ang pag-igting ng mga panga ni Jordan habang nakatingin sa kamay ni Troy na nakahawak sa bewang ko. Ako na maghahatid. Mahina pero seryosong sabi ni Jordan. Kaya napatawa ko na mahina. Para ngayon lang tumalabang alak na ininom ko. Uyo ka ba sa buhay ko? At meron ka pang paghatid-hatid na nalalaman? Ines na sabi ko bago siya nagpasan. Ramdam ko naman ang pagsunod ng dalawa. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Bumuntong hininga ang dalawa at tumigil sa paglakad. Kaya umuna na ako pero napahinto na lang din nang may maalala. Wala pala akong dalang kotse. Lumingon ako sa kanila. Nakita ko ang dalawa na nag-uusap kaya napataas ang kilay ko. Hindi man lang ba ako pipilitin na samahan akong umuwi? Lumingon ang dalawa. Nakatitig lamang si Troy habang kinakamot ang ulo kaya tinaasan ko siya ng kilay. I looked at Jordan too and I saw him. Nakangisi sa akin kaya inirapan ko to. Can't go with you, honey. Merong emergency. Si Jordan na lang. Bye! Sabi pa nito at agad tumakbo. Kaya nakaturo lang ako sa kanya habang tinitingnang tumakbo papalayo. Pisit ka, Troy. Bukas tingnan mo. May viral ka na. Naiinis kong sigaw na makabawi ako sa pagtapon niya. Let's go, Joy! Napalingon ako kay Jordan. Tsaka siya sinamaan ng tingin. Kaya kong umuwi mag-isa. I shout bago nagmarcha paalis. Pero sinundan pa rin niya ako. Kaya lumingon na ako at nag-iwas lang siya ng tingin. Tinatarantado mo ba ako, Jordan, ha? Sigaw ko ulit. Kaya nataranta at napatakip sa mukha niya. OMG, bakit ang cute? Pero never mind. Ayoko siyang makita dahil liar and cheater siya. Kasi baka mapano ka kaya... Gabi pa naman, baka mapano ka sa daan, Joy. Kaya let me. Hayaan mo akong ihatid ka? Nagmamakaawang sabi nito, kaya napapikit ako sa Ines. I can handle myself. I am not the Hazel Joy you used to know, kaya back off. I said bago naglakad ulit pero kagaya kanina, sinundan pa rin niya ako na kapag nililingon tumatalikod. Kapag hindi ka tumigil kakasunod sa akin, Jordan, makikita mo talagang hinahanap mo. Nagbabantang sabi nito kaya napailing siya. Kahit wag ka nang lumingon sa akin or kahit wag mo nang isipin na ako ang kasama mo. Hayaan mo lang akong ihatid ka, Hazel, please. Napabuntong huninga ulit ako sa pinagagawa niya. Okay, I will let you. Basta ngayon lang. Pasalamat ka wala akong sasakyan at nagtitipid ako ngayon. Ines na sabi ko pa bago naglakad. Pero huminto ulit kasi hindi ko alam kung nasa ang sasakyan niya. Anyway, where is your car? Takang tanong ko kaya natawa siya. Balik tayo. Nandun lang sasakyan ko Muntikan ko lang binato ang bag ko pero nakatakbo ito. Ang lalaki kahit kailan, isip bata.